Hawaii Media. You are now listening to The Legal Pinoy with attorney Rhoda Yabes Alvarez, a show covering legal issues facing Filipino Americans today. Listen and learn about U.S. and Philippine law. The information highlighted in The Legal Pinoy is for informational purposes only and does not constitute legal advice. There is no attorney-client relationship established during the show. Here now is attorney Rhoda Yabes Alvarez. Good morning. Hello, attorney. Good morning. Magandang umaga, Alan, at magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig sa atin ng live mula sa studio ng KPHI. Once again, Apo, katagdingdingag kayo iti programa nga Legal Pinoy. No mawawatan nyo dito yung broadcast, that means that mabalin nga suki kayo dito yung programa. But for those who are first-time listeners, this is the legal program that addresses the intertwine of Philippine law, U.S. immigration law, and Hawaii state law as it affects that unique Filipino experience that we share. Good afternoon din, attorney. Baka nakikinig sila sa hapon. Pag nakikinig sila sa hapon, Yes, pag attorney. nag-rerun tayo sa Monday afternoon. Yes, attorney. Yes. Okay? So, dahito iti programa, Apo, that addresses dagito'y problemas iti kababayan tayo. Kat di tayo gamin ikat, Apo, that even as we come from one island paradise, no other than our beloved motherland, the Philippines, and find each other again in yet another island paradise, no less than the beautiful state of Hawaii. Kathalata nga maikat, Apo, that every now and then, kat ada iti crop up nga trouble in paradise. The good news is, if that's legal trouble, kat adamat kit di iti corresponding legal solution na. Isuti tema ti programa tayo, Apo, kat siya I am your host, Rhoda Yabes Alvarez, at your service, Apo. Abogado jay Pilipinas, kan dito'y mat Estados Unidos, partikular nga estados kat Hawaii kan New York, and joining me to bring to you this program is my better half, Alan Alvarez. Okay, Alan. Yes, attorney. So, alam mo yung ating opening na palagi kong kinukwento. Basta nag-uumpisa tayo, sinasabi ko that even as you journey between two island paradise, that every now and then, hindi maiiwasan ang trouble in paradise. Totoo But yan, if that's legal trouble, merong corresponding legal solution. Yes, attorney. Okay, having said that, let's now go to the hot topic of last week and even this week, Alan, as we address itong executive order na nilabas ni President Trump noong January 27, 2017 or last Friday. Yes, attorney. Thank you. Okay. Amo yung, Apo, para kadagay nagdengeg last Friday, we were talking about the executive actions that were released last Wednesday. Oo, attorney. Mukhang it's ringing the entire On the 25th. Pero nung 27, may nilabas na naman siya na executive action, and that's what we're going to discuss today. Okay, so last week, as a review, ang pinag-usapan natin yung executive action tungkol sa wall. Yes, attorney. Do you remember? Of course, attorney. Ayun, that he will build the wall. Yun nga, to protect the southern border of the United States. Yun nga, kasi hindi naman naapektuhan ng maraming Pilipino dun sa wall. So, pinaalam lang natin na i-build na yung wall according to that executive action. Pinag-usapan din natin tungkol yung sanctuary states, or sanctuary cities, which means na yung mga tumutulong para matulungan ng mga illegal aliens, undocumented aliens, o kung ano man ang tawag sa kanila, to give them protection. Medyo iipitin daw sila when it comes to federal grants kasi sila mismo ay in violation of federal law. That's the second executive action pertaining to immigration. But ang nangyari, merong ang lumabas na itong executive action at maraming Pilipino ang dito na umalma at nagtatanong. Kasi dito affected na sila eh. Hindi kasi tayo nag-cross ng border wall. Alan. So, although they know that there will be a wall, hindi sila apektado nun. Pero because we come to the United States usually through jets, airlines, aircrafts, ito na yung pinag-uusapan. Kasi ito na yung medyo mai-inspect ka sa border. So, may mga na-inspect na, attorney, di ba? Ayun. So, let's go to the meat
of this executive order. Yes, Ang title ng executive order na to ay Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States. So, marami nagtatanong, Attorney, apektado ba ang magbabiyahe sa Pilipinas ng executive action na ito? Meron ding nagtatanong na, Attorney, nasa Pilipinas na yung aking mga kliyente. Okay, kasi nagbenta siya ng mga airline tickets sa kanila. Tapos ang sabi niya, they are contacting me dahil nagwo-worry sila kung magkakaproblema ba sila pagbalik nila sa Amerika. Ayun. Meron ding nagtatanong na, Attorney, mamemeligro ba ako? Kasi may gagawin ako sa Pilipinas, kailangan kong makaalis, nakabili na ako ng ticket, tapos lumabas itong executive action na to. Cancel ako ba yung aking trip? You know, so many concerns. Those are legitimate Yes. concerns, Attorney. Usually, yung may mga concerns, ito yung mga legal permanent residents, Alan. Green card holders. Green card holders. Meron ding mga citizens who express their concern, itong mga US citizen. So, ang nakikita natin dito, talagang ang mga ito ay law-abiding people. Kasi gusto nilang makita kung paano ba sila maaapektuhan at ano ba ang pwede nilang gawin. Samantala, sila naman ay legal permanent residents. Ibig sabihin, they have valid status. But they worry nonetheless. Kasi nga, they want to make sure that they're not doing anything wrong to maintain their valid status. At sa kabila nun, mayroon pa ba silang hindi nakikita na kailangan nilang gawin? So ano ang payo natin sa kanila? Okay, ito na po ang ating mga payo. Ito pong executive order na ito na pinalabas ni President Trump in its goal to prevent nga the entry of terrorists into the United States. Nag-mention kasi siya ng provision sa Immigration and Nationality Act. Ang minention niya ay ang Section 217812 of the Immigration and Nationality Act. And what is that, Attorney? Ang ibig sabihin nun, meron kasing pinalabas nung panahon ni President Obama na medyo kailangan ng further inspection itong mga countries na to kasi medyo high risk sila. Ayun. So dito mismo sa executive order, hindi minention kung ano yung mga countries na high risk. But there is a reference to an existing item in our existing law. At ang nakalagay dito, ang mga bansang ito ay ang Syria at ang Iraq. Kasi nga medyo may gera doon at nagkakagulo. Kaya kung sinong manggagaling doon, talagang kailangan ng inspection. Kasi hindi natin matiyak kung yung mga darating ba ay sila ba yung nanggugulo o sila ba yung naapektuhan ng gulo. Ngunit dahil doon sa pagkasulat noon, naglagay pa ng other areas of concern, dito na na-enumerate at sumali yung iba pa dito sa 7 bansa na nababanggit-banggit ngayon sa mga balibalita na dito ito yung mga peligrosong countries or ito yung mga countries na medyo kailangan inspeksyonin pa yung mga darating. Okay, so umpisahan natin. Ano ba itong mga countries na to? Alam mo, Alan, kaming mga abogado, law students kami, mahilig kaming gumawa ng mnemonics. Ang ibig sabihin ng mnemonics, gumagawa kami ng codes para matandaan namin kung ano yung mga kailangan tandaan, lalo na pag memory work. Yes, that's like ABC FIT. Anong ibig sabihin ng ABC FIT? Assault, battery, conversion, false imprisonment, intentional infliction of emotional distress. Those are the crimes. Trespass to land, trespass to chattel, Attorney. Sige, those are the crimes, no? Pag nagme-memorize ka. Ngayon, gumawa ako ng mnemonic. Hindi naman ako nahirapan gumawa ng mnemonic dito sa mga 7 countries kung saan may temporary suspension of issuance of visas. What is your mnemonic, Attorney? Silly. Huh? Silly. Silly? Oo. Alam mo kung bakit silly? Bakit, O, tingnan nyo. Syria, Sudan, Somalia, Iraq, Iran, Libya, tsaka Yemen. So, 3 S, isang I, L, tsaka Y. Silly. Akala ko yung maanghang, Attorney. Hindi. Silly. Okay, so ang good news ay hindi pa nakakasama ang Pilipinas dito, Alan. Mabuti naman, Attorney. Oo, although meron ngang nangyayari na may bali-balita. Kasi sa panahon ngayon, ang daming mga rumors
na lumalabas at ang daming mga impormasyon. So ang sabi natin nung nakaraan na episode ng Legal Pinoy, kailangan alam natin, we have to know how to distinguish between fake news and real news. Mahirap ngayon, attorney, lalo na sa social media. Oo, yun na nga, kasi sabi natin dati, ang dali-dali kasing mag-publish. So if you publish the wrong information, magre-react ng mga tao, kaya pala they are reacting to fake news. Totoo yan, attorney. Pero at the same time, kung meron namang mga rumors, hindi mo rin alam kung itong rumors na to ay totoo ba? At o rumors lang ba sila? So, you really have to be able to use your, yun nga, sabi natin, coconut. At saka you have to identify your source, di ba? Sino bang nagsasabi para alam mo kung totoo o hindi, o kung paniniwalaan mo o hindi yung balita. Okay, so according to this executive order, itong mga nationalities or passport holders na galing dito sa 7 bansang ito, Alan, sila ay medyo masususpend muna yung visa issuances to them for 90 days. Attorney, may tanong lang ako. Sabi mo kanina na itong 7 SEALI, these countries, nakalagay na sila sa dating immigration, the INA? Oo. Okay. Kaya lang wala kasing bumubusina noon. Ngayon bumusina nung pinalabas na President Trump, yung executive order. Okay, tanong ko, attorney. What are the chances na baka ilagay ang Pilipinas or baka ilagay ang iba pang mga bansa dyan sa listahan na SEALI? Okay, so magandang... Yung SEALI acronym yun, Alan, hindi ko gina-judge tong listahan na to. No, attorney. O itong executive order na to. Ang gusto kong ipaalam ay kung anong nilalaman nito. Okay, sa ating mga listeners. So, ang chance na masama ang iba pang mga bansa dito ay nakalagay din sa executive order na ito. Kasi ang nilalaman ng executive order na to ay sinabi niya na gustong aralin ng Amerika ulit kung paano nabibigyan ng visa ang mga tao na nagmumula sa iba't ibang bansa. Kung kaya't kailangan ng kooperasyon ng ibang bansa at ng Estados Unidos para makita kung itong mga gustong pumasok sa Estados Unidos ay karapat-dapat na mabigyan ng visa papuntang Estados Unidos. So ang ibig sabihin nito, ina-identify ng Office of the President ngayon through its agencies such as the USCIS or the which is under the Department of Homeland Security at saka ng Department of State. Yan kasi ang in charge, Alan, sa pagpapapasok ng mga tao sa Amerika. Department of Homeland Security at saka Department of State. Ang Department of Homeland Security, ang mga galamay niyan ay ang USCIS, ICE, tsaka CBP. Ang CBP, ang Customs and Border Patrol, yan yung nagpapapasok sa mga airport. Yun ang tawag sa kanila. Ang ICE, yan naman yung nagpapatalsik sa mga tao mula sa Amerika. Ang Immigration and Customs Enforcement. Ang USCIS, ang nagbibigay ng benefits. Wow. Okay, so itong mga galamay, so binigyan sila ng instruction na aralin kung anong kailangang gawin para ma-vet natin na walang makapasok na terorista. At ang Department of State, yan naman, ay ang nagbibigay ng visa. Okay, so iyan ang sinasabi nito, aralin kung anong kailangan nating gawin na pagbabago sa ating sistema para walang makapasok na terorista sa Amerika. Ito ang spirit. This is the spirit of the executive order. Maganda naman yun, attorney. At ang nakalagay dito, kung ano pa ang mga countries of national concern na kailangan idagdag dyan sa nakalagay sa Section 217A12 ng Immigration and Nationality Act, upon our review ay idadagdag natin. Ayun. So, yan ang sagot ko dun sa tanong mo. Ano ang chance na maisama ang Pilipinas dito? So, i-review nila muna. Ayun. I-review nila kung ano yung mga sistema ng information sharing between these countries, kung saan nagmumula ang mga gustong pumunta sa Amerika at ng American counterparts nila. Pag nakikita nila na merong sistema na hindi yung mga nagpapanggap ba? Ironclad. Yeah, tsaka some people pretend kasi to be who they are not. So they enter countries with mistaken identities because they chose to misrepresent their identities. Ibig sabihin, kapatid nila yung may-ari ng passport na yon pero magkamukha sila. Or pinsan sila, magkamukha sila. So people enter the United States through fraudulent means and false pretenses. And pagka walang way para hanapin ng gobyerno ng Amerika working with their counterparts from these countries,
identity ng mga taong ito, medyo diskumpiyado sila kung totoo bang itong pinapapasok natin ay mga bubuting tao. Kasi maaring pumasa sila sa papeles, pero hindi naman pala nila papeles yon, papeles ng ibang tao. Ayun, mahirap. Mahirap yon. Okay, ngayon, pasok tayo dun sa tanong mo kanina, Alan, ulit. How does this affect Filipinos? Okay? So maraming nagtatanong sa atin, Attorney, madadamay ba ang Pilipinas dyan? Ang sagot ko dyan, maaari. Pagka maraming pagkapatuloy ang pangyayari na maraming fraud. Kasi pagka may kaunting terorista sa mga bansa, akala nila tuloy lahat ng tao galing doon ay maaring maging terorista rin or terorista na. Ganon din yung mga gumagawa ng fraud. Dahil pagka may high incidence of fraud, kunyari, nagmumula sa Pilipinas, baka madamay ang Pilipinas sa listahan. Kasi that's how you enter the United States, through fraud. Nagpapanggap ka na hindi ikaw, para hindi ka flag bilang terrorist, although terrorist ka. Ayun. Siguro maganda yun, Attorney, because kung papasok ka sa Amerika fraudulently, that means hindi ka sumusunod sa mga batas. Pagka hindi ka sumusunod sa batas, Alan, sa umpisa pa lang, ang ibig sabihin nun, medyo may diferensya yung iyong pagpasok at hindi ka dapat papasukin. So ang main job ng ating mga consuls at yung mga immigration officers na tumatayo sa mga windows sa bawat embahada o konsulado ng Estados Unidos sa mga iba't ibang bansa ay to detect fraud. Pag nag-i-interview sila, tinitingnan nila yung mga dokumento kung talagang okay. Pero for example, I'll give you a solid example. Kunyari, nagtrabaho ka sa Sudan, OFW ka, nagtrabaho ka sa Sudan o sa Libya, tapos alam mo na, nagsabi sila na, alam mo, pagka magmamigrate ka sa Amerika or mag-a-apply ka bilang tourist, kailangan isulat mo lahat ng countries na napuntahan mo. Saan ka nagbakasyon o saan ka nanirahan ng more than 6 months. Yes, saan ka nagtrabaho. Ngayon, nagtrabaho ka pala sa mga lugar-lugar na yun. Ibang pangalan ng ginamit mo. Okay? Tapos, ang nangyari, nilihim mo pa na nagtrabaho ka doon. Oh, no. Doon sa application mo for visa. Okay? Pwedeng non-immigrant visa or immigrant visa yon. Masakit doon, meron ka palang krimen, kaya mo tinago. Okay? Para hindi na mabukit-kit. O lumabas yung iyong krimen na nagawa sa kung saan mang country. Kunyari, nung nandun ka sa Somalia 12 years ago, kung ang ano man. O kahit na hindi sa Somalia, kahit na sa Singapore, may kaso ka palang tinakbuhan doon. O pumasok ka sa Taiwan, nagtrabaho ka doon, pero ginamit mo yung papeles ng pinsan mo. Pagka itong mga instances na to at ito ang iyong ginawa, medyo hindi nga tama yung iyong pagpasok. Pagka ganun talagang dapat matakot ka na. Kasi hindi tama yung pamamaraan na yung pagpasok na meron kang nilihim dahil nga sadyang gusto mong ilihim para makapasok ka to derive an immigration benefit. So that's against the law. Pangalawa, Alan, ang masakit dyan, minsan, wala naman silang kailangan ilihim pero tinatamad silang kumuha ng police clearance dun sa mga lugar kung saan sila nagmula dati o nagtrabaho dati. Kung kaya't hindi na lang nila dinisclose or dineclare. Pagka ganito, ito yung mga hinahanap na impormasyon nga that will flag your application on whether or not dapat mabigyan ka o hindi. An act or an omission. Ayun. Pagka nagsabi ka ng false information, that's an act. Pag hindi mo sinabi, that's an omission. So those are both offenses to derive an immigration benefit. Okay, another thing is, syempre naman, kung terorista ka, syempre, if your intent is to harm Americans, and that is the reason why you're entering the US, dapat talaga hindi ka papasukin. In essence then, Attorney, ang sinasabi mo, and from what I'm gathering in what the executive order is saying, gusto nila na maging mas matindi. And I think that will also force the country where you're coming na from mag-cooperate. to cooperate yes. and also to strengthen their
their own vetting process. That's true. Not just our vetting Okay, I'll give you an process. example, Alan, ha? Please, Maraming attorney, nagtatanong please. sa Pilipinas, Attorney, hindi ko sinabi na kasal ako noon, pero kasal kami, nag-secret marriage kami. Ngayon, I'm entering the US as I was petitioned as single. Malalaman ba nila yon? Kasi nga, kaya nga nagkaroon ng National Statistics Office, na Philippine Statistics Authority na ngayon. NSO o Yeah. PSO na ngayon? NSO dati, PSA na ngayon. PSA. Oo. Kasi nga dati, pag may kaibigan ka sa local civil register office o sa munisipyo, pwede mong papalitan na wala kang kasal eh. Or iba ang pangalan mo, palitan yung pangalan. Now with an NSO and PSA, medyo may centralized na, medyo mas mahirap ng doktorin yun. Kung ikaw ay nag-aambisyon magdoktor ng documentation mo para maitago yung iyong secret marriage kasi hindi pala siya secret. So because nagkaroon ng PSA ang Pilipinas, Alan, yan ang hinihingi na document ng mga foreign posts Yes. para magbigay ng visa. And it's Kasi on the official paper. yes, Oh. kasi it's on security paper. Security paper. So ang feeling nila talaga nagko-cooperate ang Philippine government para magkaroon ng magandang vetting process kung okay ba itong mga citizens niya na nag-a-apply pumasok sa isang bansa. Kasi nga, pag may high incidence of fraud or kaya wala na talagang mga documentation dahil sumabog, nasunog, may gera. And these are the instances that I presume happen in Iraq and also in All these, Syria. lahat tong- Oo, kasi puro gera itong silly countries na ating in-enumerate. Pagka wala na kasi silang documentation, paano mo malalaman kung yung pinapakitang documentation sa'yo ay tunay o ginawa lang? Ayun. Mahirap yata, So attorney. pagka ganito, hindi ba't lumilinaw na magandang mabasa yung executive order mismo? It doesn't sound that bad, attorney. I mean, Oo nga. actually Kaya sounds- lang dahil natakot lahat ng tao at saka biglang pinalabas, ang nangyari, hindi alam ng mga taga Customs and Border Patrol at mga airlines kung anong gagawin. Ako nga rin natakot. Ayun, attorney. lahat ng Citizen tao, na hindi, ako, eh. hindi lahat ng tao kasi alam ang gagawin. Unang-una, Buti na lang nandiyan ka, attorney. this was released on a Friday. Alam mo, pag na-release ang warrant of arrest on a Friday, maghihintay ka pa ng Lunes bago ka maka-apply ng bail. Oh my goodness. So, over the Yan. weekend. Over the nakakulong ka. weekend. Oh my Pero goodness. ito, nung na-release to nung Friday, nagkaroon ng mga emergency hearings all over the United States sa iba't ibang district courts which has jurisdiction over the airports kung saan may mga na-detain na daw ng mga travelers entering the US. Eh, ang dami siguro nagta-travel, attorney. Ayun na Weekend nga yun, eh. Kasi yun ang naman, gustong travel pagka ng mga narinig tao. mo na yan ang executive order, tapos ang feeling mo ay talaga na mga tinatapakan na at niyuyurakan ang karapatan ng iyong mga compatriots, ng mga kababayan natin sa Estados Unidos or yung mga magbabiyahe rito and you are you stand for civil rights, saka ayaw mo na may naaapi, talagang yung damdamin mo, talagang So, attorney, maghihimagsik. ay, ako rin. So yun, kasi hindi mo naiintindihan anong nangyari. Until now, attorney, I did not even understand. Oo nga. So Hanggang ngayon, pinag-usapan tingnan mo natin to yan. sabi nung judge, yung unang judge na nagbigay ng stay, kasi merong proseso sa batas na pwede kang humingi ng restraining or, ng injunction Stay. or yung stay. tawag nilang Oo, stay. ang ibig sabihin nun, to enjoin or to stop or to stay, yung action ng isang branch of government, may mga judges na ng different district courts. Kabilang diyan yung district court ng Eastern New York. Ayun. Oh, At saka ng nabasa ko yun, Virginia. attorney. At saka ng Washington. Maraming mga district court judges na nagsabi na, sandali muna, stay muna to. Kailangan aralin itong executive order na to bago ipatupad. Ayun. Bakit? Kasi hindi masyadong malinaw kung paano i-implement ng mga tao na nautusan sa Customs and Border Patrol, for example, kung paano nila susuriin or i-analyze kung sinong papapasukin at hindi. At saka may risk na mag-suffer ng harm or irreparable injury yung mga ini-stop or yung mga ayaw payagan pumasok. So, dahil doon sa dalawang yun na hindi alam ng mga Customs and Border Patrol agents masyado pa, hindi pa klaro sa kanila paano implement ito. Tapos, kawawa naman din yung mga pumapasok na biglang naapektuhan nito dahil hindi naman nila alam na ganito palang mangyayari. Medyo that was the reason
kung bakit kailangan pag-aralan paano i-implement ito. At dahil dito sa reaction na ito, medyo nagkaroon na ng mga clarifications. So, ang gusto nating ipaalam-alan at wala na tayong maraming oras pero itutuloy natin sa susunod na episode ng Legal Pinoy. Well, attorney, how does this affect everyone? Anong advice mo, attorney, sa mga nakikinig dyan, sa mga baka nag-aalala, Ayun. o baka may mga kamag-anak or kaibigan? Anong advice mo, attorney? Okay. Kamukha ng nasabi ko kanina, para dun sa mga law-abiding citizens na ayaw nyo na talagang stress dahil kayo ay legal permanent residents mula sa mga countries na maaring ma-name pa na of high concern, which might include the Philippines kasi merong mga terrorists na nag-ooperate sa Southern Philippines. Kung ayaw nyo na mamiligro, lalo na kung kayo galing sa Mindanao o kung saan man lugar sa Pilipinas, kasi nga dahil nadadamay tayo dahil may mga kalukuhang ginagawa yung ating mga kababayan at kapatid sa Pilipinas doon sa kanilang mga lugar-lugar, it's high time to apply for US citizenship. Kasi hindi ka affected nitong ban na ito or kahit na temporary man siya kung ikaw ay citizen kasi citizen ka na at saka para maging citizen ka vinevet ka rin talagang sinisecurity check ka. Tinutulungan natin ang ating mga kliyente para makita kung maganda silang candidates to become citizens and if they are, bakit hindi pa sila mag-citizen para maiwasan itong mga ito. Kamukha naman legal permanent residents na nanggagaling sa Venezuela or Colombia o kung saan mang lugar na medyo maraming kaguluhan dahil sa mga droga or kung anong kalokohan na naman din na ginawa ng iba nilang kababayan, lahat sila nadadamay. So, yung iba talaga, kailangan na talagang mag-citizen. So, if you become a citizen, attorney, you're a green card holder, and then you file for citizenship and you become a citizen. Hindi sila maapekto ng travel ban kasi you're a citizen of the United States. Ang secondly naman, para doon sa mga ang papel ay hindi ayos. Kailangan ayusin na. At saka yung mga balak gumawa ng fraud, wag na nilang gawin yun. Kasi that's always a sword hanging over your head. Kasi baka ma-discover nila, anong mangyayari sa iyo? So, do not engage in fraud. At saka para doon sa mga law-abiding citizen, ayun nga, continue to be vigilant about protecting our rights and privileges as US citizens kasi maganda din yung mga maraming kumakalembang at bumubusina para nga mas maganda ang ating gobyerno. So, alam mo Alan, nakatira tayo sa isang demokrasya. Lahat tayo maaring iba't iba ang pag-iisip but we have to respect each other at tingnan kung anong mabuti, kung merong mabuting makikita. At kung may diferensya, ay kailangan ayusin. Kung pangit ang proseso pero maganda naman ang intensyon. Ako po si Roda Yabes Alvarez, abogado sa Pilipinas at dito rin po sa Estados Unidos. Partikular na estado ay Hawaii at New York. Kung nangangailangan po kayo ng katulong para sa inyong mga suliranin ukol sa batas, makakatulong kami. Ada po, tiduang opisina tayo. Our Honolulu office is located at 905 Umi Street, Suite 206, Honolulu, Hawaii, 96819. And we also have a Philippine office. Dito yung Masarakan, Yabes and Yabes Alvarez Law Offices, Yabes North Paseo, Rizal Avenue, San Fernando City, La Union. No, kaya yung konsulta apo, let's set your appointment. Our telephone number in our Honolulu office is 808-589-7380. That's 589-7380. Until next Legal Pinoy Apo, Diyos Tegnina, ti panagdengeg. Maraming salamat sa pakikinig. No kasapulan nyo, iti mapagtalkan ken sidadaan nga abogado, tawagan nyo lang ni Atty. Roda Yabes Alvarez. No ti problema yo ket may panggep, imigrasyon, pamilya, divorce, adoption, child support, negosyo, wenno problema ijay Pilipinas, tawagan nyo iti numero 808-589-7380. Kung nangangailangan kayo ng abogado na maaasahan at handang tumulong sa inyo, tawagan si Atty. Roda Yabes Alvarez. Siak ni Atty. Roda Yabes Alvarez. Makaawatak ti Ilocano, Tagalog, ken English. Libre ang unang konsultasyon, kaya tawag na sa 808-589-7380.